napag-usapan natin ang patungkol sa pagkampi nila Kagali sa may forces ng mga kalaban dahil kailangan daw nitong si Kagali ng power kaya tinanggap niya ang isang undead elf body, power of a seraphim at domination nitong si Michael. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Kailangan rin talaga nitong si Michael ng isa pang subordinate na ilalagay niya sa natitirang undead elf body. Tamang-tama itong proposal ni Kagali, kaya tinanggap niya nga ito. So as a result, natapos na ang kanilang ginawang ritual. Ang ritual na ito para ring isang sugal dahil papasok ka nga sa body ng undead elf na ginawa sa mga namatay na bodies ng mga subordinates nitong si Yuki. Kaya meron pa ring chance na kapag mahina talagang will mo hindi ka makapag-takeover. So ito na nga ang mga naging resulta. Nagising itong si Salario na meron ng sariling katawan niya at naramdaman niya agad ang difference when it comes to power. Ngayon, kaya niya nang ma-wield ang original strength niya. Then nagising na rin itong si Obera. Ganun rin ang naramdaman niya. Itong dalawang ito in full control sa kanilang bagong body. Pero hindi ganun ang pangyayari sa may situation nitong si Dalis. Dahil pagising nitong si Dalis, may naramdaman siya na isang gising na ego. Ito ay from another person. Ang pangalan nito ay Torniot. Ito pala isang lalaki na may mataas na ambisyon, kaya malakas ang kanyang ego. Lumalaban siya sa may kontrol nitong si Dalis at nagwagi siya dito. Kaya ang nangyari, si Torniot ang pumalit na in control. Naging pataba itong si Dalis para mas maging malakas siya. Then nagising na rin itong si Nice. Ang pagkagising niya katulad ng kina Salario. Intact pa rin completely ang kanyang ego. Then ang kasunod naman ay si Oma. Sa body na pinasukan niya meron ding consciousness. Ang pangalan nito ay Zero, pero hindi ito strong enough para mag-takeover. Ang kasunod naman na nagising sa kanila sila Orca Arya. Si Arya ay isang wizard, habang si Orca naman ay isang warrior. Nag-coexist ang ego ng dalawang to sa iisang body. Then ang kasunod itong si Arios. Pagkagising nito meron agad siyang unique skill. Ito ay ang unique skill niya na murderer. Hindi niya pa rin nakakalimutan ang pagpatay sa kanya nitong si Damrada. Gusto niya na makapaghiganti dito, kaya as a result nanaig ang kanyang ego. Ang kasunod naman si Mai Furuki. Malakas din itong ego nito kasi meron daw siyang nakababatang kapatid na merong isang sakit at gusto niya pa itong maalagaan, kaya kabilang siya sa mga nanaigang ego. Ngayon 8 na ang mga nagising sa kanila, pero ang isa sa kanila natutulog pa at ito ay si Kagali. Ngayon nananaginip siya. Patungkol ito sa time na isa pa siyang maliit na batang babae. Itong si Kagali pala originally isang prinsesa at maganda ang kanyang pamumuhay. Siya ay nakatira sa civilizations ng mga humans. Paradise ito para sa mga elf na race dahil napakasagana nitong civilization na ito. Kaso lang biglang nabaliw ang kanyang tatay. Ang tatay niya na ito ang kanilang hari. Isang araw bigla itong nagbago para itong naging ibang tao. Bigla na lang nitong tinawag na Jahil ang kanyang sarili. Siya daw ang the great magician. Tapos nag-commit ng isang great tyranny itong hari na ito. Pinagsamantalahan niya ang kanyang mga tao para mag-gain ng personal glory. Gumawa ito ng mga foolish experiments na nag-result to all sorts of nightmares. At isa itong si Kagali sa kanyang mga naging victims. Tinanggalan niya itong si Kagali ng powers. Then pinatay niya itong si Kagali at inireborn ito into an undead elf. Pagkatapos binigyan niya ito ng napakapangit na appearance at pinalitan niya ang kanyang pangalan. Tinawag na siya nito ngayon na Kazareyam. Ang kanyang dating maganda na prinsesa na itsura napalitan ng cursed figure. Ngayon kasi nabubulok na ang mga laman niya at may nakalabas sa kanya mga buto. Tuyong-tuyo na rin itong katawan na ito. Kaya kahit nga nabubulok na siya hindi na nangangamoy itong katawan niya. Kaunti lang ang nakakaalam na si Kagali pala ito. Hindi na kasi siya makilala ng ibang mga tao at dahil nga dito nag-iba na ang trato ng mga tao sa kanya. Sa sobrang hiya nitong si Kagali dito nagsuot na siya ng isang maskara para itago ang kanya nakakasukang itsura. One day pumunta sa hari na itong si Kagali at tinanong niya ito kung bakit daw nito ginagawa sa kanya. At sabi naman nitong si Jahil dahil daw nakakatawa ito. Dapat daw matuwa pa nga siya dahil out of thousands of people daw na pinag-eksperimentan nila itong si Kagali lang ang inireborn niya. Tapos tumawa pa ng malakas itong si Jahil. Talagang isa itong malaking nightmare. Mabait kasi talaga itong tatay ni Kagali dati, pero ngayon nga naging isa itong demonyo. Pinagmalupitan siya nito at ginawa siya nito na isang lalaki dahil useless
daw yung babaeng version niya. Kaya dahil sa mga kadahilanan na ito, lumayas na itong si Kagali sa kanila at naglakbay na lang siya. Pero habang naglalakbay nga siya, patuloy pa rin itong kanyang nightmare dahil palagi niya pa rin nababalitaan itong ginagawa nitong tyrant niya na tatay. Then one day, may nabalitaan siya dito na namatay na daw itong tyrant na ruler. Ito daw dahil sa ginawa nila sa may pet ng Dragon Empress na si Milim. Nagwala daw itong si Milim dito at winasak nito ang isang buong nation na nagplot sa pagpatay sa kanyang friend na dragon. Kaya in just one night, naging isang ruins ang kanilang super magic capital na tinatawag na Soma. Hindi natagpuan ang katawan ni Jahil dito, kaya hindi talaga sure kung patay na ba talaga ito. Pero since hindi nga ito natagpuan, inipresume na lang nila na namatay na nga siya. Nung nabalitaan nitong si Kagali, mayroon siyang naalala. Ito ay patungkol sa mga tao na naging mabait sa kanya. Kabilang dito ang kanyang maidservant na palagi siyang tinutulungan at ang dalawang knights na kanyang mga naging kaibigan. Kaya naisipan nitong si Kagali na gumamit ng isang forbidden magic. Inaral niya ang isang forbidden spell at ang tawag dito Demon Death Birthday. Nung natutunan niya na ito, ginawa niyang test subject ang kanyang sarili at nung time na perfect na ang nakikita niyang resulta, nagsimula na niyang i-reborn ang kanyang mga kasama. Dito na nga nabuo itong sila Tyr, Footman at Clayman. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.